As we welcome 2026, we'd like to know what could be in store for this year. And of course, joining us in the studio is psychic Jay Costura. Happy New Year, Jay! Happy New Year! I love it. Meron kang mga New Year bling sa outfit mo. Before we go to this New Year's vibe, can we get your overall assessment on the events that transpired in 2025? The main ones that you predicted. Regarding with the politics. Politics, Yan. showbiz. So, ganun pa rin, magulo talaga ang politics natin ngayon. Pero sana sa 2026 na ngayon darating, sa pagsisimula natin ay maayos na talaga siya, no? Kasi madaming naapektuhan. Sa nakikita ko ngayon 2026, maraming magsasuffer with unemployment. Yun, so affected din ang tinatawag nating mga manggagawa talaga. Madaming maaaring magsasara na company. So, malakas din ang fire ngayong 2026. So, mag-ingat tayo sa mga nasa bahay. Panatiliin natin naka-check na kailangan close ang mga ano natin. Kasi mas mainit ang magaganap ngayon 2020. Okay, sa sobrang init nito, gusto ko malaman, Jay, ano predictions mo sa politics? Who's in and who's out? Mahirap kasi talaga mag-ano sa politics eh. Pero yun nga, balikan natin yung pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng predictions sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron pang sasabog? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Wow. So meron bang mga, sorry, Chal, meron bang bagong mga political personalities na nakikita mo na lalabas? Yes, meron siya, no? Yan. So, antabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat. No? Hindi natin alam kung sino sa kanila. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Angat. Wow. Saan magagaling yung babae? Well, nakikita na natin siguro Nakaupo na ba siya? I can say yes. Pero talagang there is a switching of power na pinapakita sa akin. So way back pa yan ng 2023 na nagkaroon ako ng prediction. I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman na standing in front of us for the crowd na nagli-lead siya. Wow. Yun ang pinakita sa akin. Can you expound more on that dream? What else did you see in that dream? Siya ang nagli-lead sa atin. Kumbaga, it's a big crowd kasi siya. I don't know if it is a program or something to do with rally, pero sa nakita ko, nandoon siya sa sa taas sa gitna mismo. And she's speaking, saying something, pero I cannot recall kung ano yung mga specific na sinabi niya. Pero she's leading us. Okay, with I'm the next so year. interested with that. We'll definitely look out for that for this year. But also, there's big talk, of course, about the economy. Pera, pag-usapan natin. Sinabi mo Oo. kanina. Yeah. Oo. So, yun nga, ang pinakita sa akin ay madaming maapektuhan ng mga company talaga magsasara. Yan. So, nag-predict na rin ako last year regarding with tataas yung crime rate, especially sa rape at saka yung sa sugal. Oh my gosh. So, So, ngayon, I'm hoping this 2026 is medyo maayos na tayo kasi sobrang stressful na talaga nangyayari, no? Hindi naman lahat is negative ang papasok sa 2026. Madaming pangalan ang aangat ngayong 2026, especially sa larangan ng atleta. Like, who are okay, you that's seeing? good. Yun. So, sa nakikita ko is that sa boxing, yan. And then, meron din akong nakikita na aangat with another male na singer. Yan. So, it's Sa boxing natin, Madam J, ito ba ay anak ng boksingero? Hindi pa siya ganun ka-clear, pero yan may talagang tatatak din yung pangalan niya.
Yan. So, hindi ko masasabi kung siya yung anak ni Pacquiao, pero yeah. Possible, pwede. Possible. Oo. Kasi, pero ano yun, meron magdadala ng bagong pangalan sa larangan ng boxing. Okay. Ano, sorry. Yeah, I Chang. was gonna say about pera kasi kailangan pag-usapan, no? Para sa mga negosyante who are watching, ano ang magandang pasukan? Ayan, para good tips naman na na-feel mo will be lucrative this year. Because Jay also does Feng Shui. Oh yeah, nagpo-feng po ako. So, ang hindi talagang hindi nawawala talaga, it's naturally the food business, no? Pero kailangan din maging maingat sa ngayon kasi madaming mga investor ang talagang To pull back. yes, mag-withdraw. Oo. It's because we all know the corruption is very talagang sobrang high. So, yun, isa nakakalungkot. Anong isang negosyo na dapat hindi pasukan? Aside from contracting. So, sa pinapakita sa akin is wala pa siyang specific eh. For me, any kind of business naman, basta tutukan mo lang. Kasi kahit gaano man yung kalaki, pero pag wala ka sa focus, talagang hindi magiging successful. It's upon how you handle the business. Let's talk about a lot of people I'm going to be asking for 2026 kasi medyo nabugbog nga tayo sa Oo, 2025. Kalamidad, lindol, volcanoes, baha, kung ano-ano pa. Okay. So, sa 2026 ang aabangan talaga natin, kailangan natin mag-ready ng mga pagkain kasi may nakikita akong malaking gulo. This is a war between the big countries na naman siya. No? So, maaaring affected ang Pilipinas this 2026. So, food is very necessary talaga. And natural na naman ang mga kalamidad. Ang mga Pilipino ay sanay na talaga sa mga bagyong malalakas. Pero ang kailangan natin ng paghandaan ay panibagong sakit na tatamaan yung mata. Yan, mata and then sa brain. So it's something to do with pamamaga ng mata siya eh. Yan. So yun ang... Is it deadly? Hindi naman, pero it's something to do with virus siya. Yeah. Viral siya. So, Okay, what about, kasi madaming pinag-uusapan ng 2025 ang the big one. sa akin, anytime naman talaga mangyayari ang the big one. Pero, Lord, lagi ako nagdadasal, especially I have 2 kids, no? Hindi natin malalaman kung anong exact talaga na ano. Pero if you will follow or understand the lines, sunod-sunod na kasi siya. So, we have to be ready. Ang taas ng chances na mangyayari siya ngayon 2026. No specific date. Okay, Ms. J, before I take a break, I want to leave it on a high note. So maybe if you could just share with us a win for the Philippines naman this 2026. So, ayun nga sa akin, ang mga Pilipino kasi is napaka-positive kasi talaga siya. No? Kahit gaano kahirap ang buhay, lumalaban tayo. So, kailangan natin suportahan ang bawat isa, darling. So, yun ang nakikita ko. Ang mga Pilipino ay hindi nawawalan ng pag-asa. Lagi lang tayong magdasal para laging positibo. Ang most of the cases kasi nakikita ko sa atin is talagang kahit gaano kahirap, madiskarte ang mga Pinoy. Darling. Alright, Right. on that note, Chang, Yes, big predictions coming up. Bigger predictions, actually, from no other than Psychic J. Costura after the break. Stay tuned. Still with us is Psychic J. Costura, who, by the way, also boldly predicted COVID back in 2019. So, we are all ears to hear your predictions for this year. yes, so let's go straight to names. What are your predictions for BBM? Masyadong conflict, no? Kasi talagang may ilalaban niya kung anong dapat niyang ilaban, no? So, syempre hindi natin talaga mapipigilan din ang mga ibang taong bayan. May mga hindi sumusuporta sa kanya at may mga sumusuporta din sa kanya. Sara Duterte. Sara Duterte is very, talaga siya, strong woman. So, sa nakikita ko talaga sa kanya is hindi rin siya magpapapigil sa gusto niyang gawin. No? So, kung iisipin mo, we all know the fact that meron talagang conflict between the rivalry sa tinatawag nating politics between the two of them. Former President Duterte. Medyo nakakalungkot isipin na medyo nafe-feel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya.
Wow. Mataas ang Chance chances na na uuwi siya makauwi siya. sa 2026 or I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Sa nafe-feel ko lang. si Cheese Escudero? Nothing much sa kanya. Wala ako masyadong nafe-feel kay Mr. Cheese Escudero. Heart Evangelista? Heart Evangelista is, sa nakikita ko, it's masyado siyang nag-overthink ngayon. And I can say na mas mag-i-stay siya ngayon 2026 sa ibang bansa compared dito sa Pilipinas. Parang she will choose to stay muna out of the country dito. Senate President Tito Soto? Sa kanya, may nakikita ako, may nafe-feel akong sickness sa kanya, but it's upper part, so sa bandang ulo niya at saka dito sa tenga. Yan. So, mas may concern ako sa kanya ngayon sa health niya. Yan. Sandra Marcos? Medyo komplikado ang nakikita ko sa kanya, no? Kay Sandro Marcos. Kasi meron akong nafe-feel sa kanya na controversy. Yan. So, abangan natin yan sa ngayon 2026. So, magiging komplikado ang posisyon niya. What about Governor Pam Baricuatro of Cebu? Sa kanya, hindi ko pa siya nakita I'm not familiar sa kanya, no? So, hindi ko masasabi kung anong magaganap sa kanya ngayon 2026. A name that also lingers is, of course, Martin Romualdez. Oh my gosh, the smile. Mahirap kasi I don't know kung pwede to sa on-air. Of course. Yan. Kasi may nagsabi na sa akin na wag ako or pinigilan ako predict or something to do with visions regarding with that. So, why specifically on him? Why? Bakit? I don't know. Maybe because of the power? Pwede. Okay. So, because of the position. Pero may nag-warn na sa akin kasi na wag muna daw ako magbigay ng any statement regarding sa sa politics. Kasi way back, share ko lang to. Binili na kasi ako ng pero I decline it. So, I'm thinking about myself and my kids. Way back, 3 years ago, 4 years ago. Yun, so, they offer me a lot of things. So, house and lot, cars, yan. So, wala kang ibang gagawin kundi mag-aantay ka lang na ipapatawag ka nila. But, kung tinanggap ko yon, exchange to that, hindi na ako pwede mag-read sa mga normal na tao na pumipila sa akin. So, this is specifically former Speaker Martin? No, not him. Okay. Pero, it's a big politicians. Okay. Big politicians. What a revelation. What a madam. revelation. Yeah. So, ayan. So, We respect Yes. your position on that. What about former Vice President and now Mayor Leni Robredo? Kay Madam Leni naman, sa nakikita ko is napaka-firm din talaga niya. Magaan yung aura niya. So, nafe-feel ko sa kanya a mother figure, no? So, pag if in any case talaga natatakbo din siya, baka ilalaban din niya. Mahihirapan, sorry? Ilalaban din niya. Ilalaban. Do you Ilalaban think niya. would you predict that she might be able to hold the #1 position? Medyo 50-50 chances. 50 chances. Yes, This is a 50-50 chance. chance. All right. Okay. I am done with my portion. Your turn. Yes, I have to do this. Hindi tayo pwede sabihin na Pilipino na hindi pag-usapan ang beauty pageants. Last year, ang gulo-gulo ng mga beauty gulo-gulo. pageants. How about this year? Are we seeing a crown? Yeah, this 2026, nakikita ko nga na madaming aangat na names international sa Pilipinas, no, sa larangan ng atleta at maging sa mga beauty pageant na yan. So, ang mga Pinay kasi is isa yan sa pinakamagagandang nilalang sa mundo. So, ang taas ng chances, ang lakas ng laban po natin palagi pag sa mga ganyang competition. So we see a crown. Yeah, I see a Okay, crown. we're all excited for that one. Okay, in sports, I'm gonna throw in the name of Alex Ayala, of course, in tennis. Isa siya sa mga in-idolize ng mga kabataan ngayon.
Are we seeing something greater for her this year? Yes, tuloy-tuloy ang ano niya eh. Kasi ang napaka-positibo din kasi ng energy niya. Ito, straightforward siya. Wala din siyang halong eme sa ano niya kahit sikat siya. Talagang nag-aano siya eh. So, nakikita ko sa kanya napaka-determinado. So, mapapanatili niya yung ano niya. Pangalan niya. I like that mine is all good news. Okay, let's shake things up a bit because last year, you know, cabinet secretaries nag-shake up, puro palit, puro change names. Are we gonna get it more stable this year? Are they gonna do good? Sa cabinet members, sa politics, yun nga eh, sila-sila pa rin. Sad to say, sila-sila pa rin makikita natin. Yan. So, Sad to say that. sad to say. Kasi talagang, actually, dapat sa ating mga Pilipino, pag-isipan natin ang bawat ano. Kasi nakasalalay hindi ang buhay natin lang, kundi ang future ng mga batang lumalaki pa. Kasi sila ang kawawa eh. Yun. So, kailangan natin talagang pag-isipan sa mga darating pang halalan. Love that reminder. Okay, shaking things up even more. Back to showbiz. Chris Aquino, we always see her health, we always see her family. What your thoughts on that? Si Chris Aquino, sa nakikita ko, gumaganda ang aura niya, no? Okay. Pero yun nga sa na-feel ko, ay si Boy Abunda na medyo ano siya ng pain sa lower back niya, yan, pababa, kasama yung sa tuhod niya. So, si Vice ganda sa nakikita ko, patuloy pa rin ang karera niya. Yan. So, fighter kasi talaga si Vice, no? Pero sa love life niya, sa nakikita ko, medyo magiging shaky ngayon 2026. Okay. Interesting. And of course, Jay, the most important part of our conversation is what advice can you give to the Filipinos para maging maganda naman takbo ng 2026 or kung anong kailangan pag-ingatan or to be mindful of? Okay. Sa lahat na nakakapanood ngayon, umpisahan natin ang 2026 sa positibong energy sa pamamagitan ng pagdadasal at papasalamat kay Lord kung anong meron tayo, maliit or malaking bagay man. Kasi dyan, magsisimula ang positive energy sa sarili natin mismo. So, huwag tayong mawala ng pag-asa, laban lang tayo ng laban. Jay, thank you so much. You are a blessing. Thank you for And all of your course, readings. Jay will be back here Forever hopefully and ever. for Chinese New Year. And thank you so much for giving us those advice and the information that, of course, we will. I hope the people that we mentioned can watch and get a better perspective or advice from you. Thank you so much, Jay. Welcome. Appreciate talaga Happy namin. New Year! Thank you once again to Psychic Jay Costura, and we hope that you enjoyed the segment here on The Daily Dish.